sa mga paninira nila Clavio at nito ni Terry Redon. Ayon po kay Clavio, worst nightmare, Digong, Sara, takot makalkal ang bank account. Ang matinding pinangangambahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte, sakaling matuloy ang paglilitis sa kanya ng impeachment court, ay ang mabulatlat sa mata ng publiko ang detalye ng yaman ng pamilya Duterte na nakadeposito sa bangko, sabi ni veteran broadcaster Igan Clavio. Anong issue, Igan, sa joint account ni Digong at ni Sara Duterte? Meron ka bang bintang na magnanakaw sila? Ibinibintang mo ba sa kanila na may joint account sila? Kailan pa po mali na magkaroon ng joint account ang mag-ama? Igan, bakit mo sinisiraan kung may joint account? Alam mo ba ibig sabihin ng joint account? May issue ba pag may joint account, ibig sabihin magnanakaw na? Igan. Di ba? Kasi ganyan sila manira eh. Wala naman silang binibintang. Pag sinita mo naman sila, bakit sinabi ko ba magnanakaw? Sinabi ko lang naman may joint account. Putya, ano yung pinahihiwatig mo? Ang matinding pinangangambahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte, sinabi sa'yo, nangangamba siya? Sinabi sa'yo, Igan, Arnold M. Clavio? Talaga sinabi sa'yo, nangangamba kami? Mag-aman Duterte? Ang laki ng issue sa kanila. Nakakulong yung tatay, poproblemahan yung joint account. Ang problema natin sa mga kalaban natin, katulad nitong mga journalist kuno, mga media, ang lalawak ng imahinasyon eh. Nakausap mo si BP Sara, nangangamba siya na pag nag-impeachment makakalkal yung joint account nila. In the first place, ano ba binibintang nyo sa joint account? Bawal ba mag-joint account? Ganyan po sila. Gumagawa ng issue out of nothing. Ha? Gagawa lang sila na issue. Buksan natin yung bank account. Malamang may ninakaw yan. Hindi po pwede yun. Kinakailangan magbintang ka muna, Clavio. Pinagbibintangan mo ba magnanakaw yung mga Duterte kaya sila nag-joint account? Wala ka palang bintang. Bakit mo sasabihin na kinakabahan sila? Dahil mabubulatlat daw yung detalye. Ikaw ba, binubulatlat mo ba sa media sa mga tao yung bank account mo? Tangengot ka pala eh. Pwede lang bulatlatin ang bank account mo kung may inuutos yung korte na buksan yung bank account mo. Wala pong issue ha. Nakakagawa po sila. 239 million ghost student. Totoo po yan. May issue pong ghost student. Pero hindi po si Sara ang kumubra niyan. Private school. In fact, ang bumabawi, DepEd. Binabawi ng gobyerno through DepEd yung mga binayad sa private school dahil nag-submit sila ng mga ghost student. Ngayon naman. Ngayon naman, ito si Clavio. Anong issue kung may bank account yung mag-ama? Bakit sila matatakot na makalkal? In the first place, hindi mo pwedeng pakialaman yan nang hindi inutos ng korte. Kinakailangan mo muna sabihin na nagnakaw sila at dineposito nila dyan sa joint account nila. Wala kang ang binibintang. Alam niyo po sila panay ganyan lang. Insinuation. No? Kahit wala nang bintang-bintang. Basta masabi, takot yan si BP Sara na ilantad ang kanyang bank account. Ikaw ba nagbubulatlat ka ng bank account? Alam mo ba na may batas ng bank secrecy law? Hindi naman po dahil may tinatago. Ini-issue nyo rin noon, di ba? Ini-issue nyo rin noon na yung ayaw maglabas ng salin yan kasi mga magnanakaw yan. Ngayon, tignan nyo ngayon.
Lantad na yung salin ng lahat ng tao dahil inutos ng ombudsman, pwedeng pabuksan ng salin. May nakita ba kayong issue sa salin? Wala. Alam mo, ginagawa nyo lang para kayong mga hindi talaga. Yan po ang media natin ngayon. Kinakatawan ni Igan. Ano ngayon kung may joint account, mag-ama yun. Yung hindi nga magkaano-ano, pwede mag-joint account eh. Yung pang mag-ama. Wala kang pakialam dun. Ngayon, pagbintangan mo sila na magnanakaw para mo mabuksan yung bank account. Bakit ayaw yung kasuhan para mabuksan nyo yung bank account kung yan ang tinatago? Ano naman ikakaso nyo? Ang dami po nalantad ng mga magnanakaw ngayon. Pero unahin nyo pa yung mga Duterte. Wala nga nagsabi, meron po ba sa mga lumantad? Kami po ay mga kontraktor. Kami po ay kasama po sa rig bidding. Piniporsyentuhan po namin ang Vice President ng Pilipinas. Nag-deliver po kami ng 10 maleta. Meron ba kayong narinig na ganun? O kaya isang USEC, binigyan po namin ng 25% ang Vice President bilang parte niya sa kanyang insertion. Wala pong insertion ang Vice President ng Pilipinas sa budget. Ibig nyo sabihin, pabubuksan nyo ang gusto nyong pabuksan. Yun ang purpose ninyo sa impeachment. Para pabuksan yung mga bank account. Kasi maghanap pa lang sila ng ebidensya sa impeachment. Maghanap pa lang po. Wala talaga sila. Ebidensya laban kay BP Sara. Hahanapan pa lang. Okay. Pahiya kayo, no? O, eto naman po si Redon. Sabi naman ni Redon, the House will proceed against each and kasi nag-react si Redon dito sa sinasabi ni BP Sara. Ang sabi ni BP Sara, eto na naman tayo sa impeachment. Ang impeachment naman, money making lang yan ng mga congressman. Ano po ang patunay ni BP Sara? 'Di ba sinabi ni Toby Chanko na yung pagpirma ng mga congressman ay may milyon-milyon na katumbas ng milyon-milyon yung pagpirma nila sa impeachment ni BP Sara. Pag hindi ka pumirma, yari ka. Wala kang milyon. Yan yung sinasabi ni BP Sara. Bakit nagkakataon na tuwing magkakaroon ng deliberation sa budget, lumalabas yung usapin ng impeachment? Kasi racket, sabi ni BP Sara, racket yung impeachment. Nagkakapera sila dyan. Kaya tinawag ni BP Sara na racket. Rumaraket ang mga congressman sa impeachment. Ngayon, ito po ang katwiran naman ni Redon. Ang sinasabi ni Redon, binigyan din ni Bicol Saro, Representative Terry Redon, na nakabatay sa facts, ebidensya at prinsipyo ang impeachment at gagampanan ng House ang mandato nito sa oras ng mga verified complaints laban sa sinumang impeachable officer. Bakit? Tanong ko sa iyo, Redon. Ikaw ba congressman ka nung 19th Congress? Hindi ka congressman. Hindi ka congressman nung nagdaang Congress. Diba? Nung nagdaang Congress, nagkabayaran eh. Sabi ni Toby Chanko eh. Paano mo malalaman? It's between you na hindi congressman nung panahon na nagkabayaran at si Toby Chanko na congressman. Magkaiba kayo ng sinasabi. Ang sinasabi mo, yung pagpirma ng mga congressman, nakabatay yan sa mga prinsipyo. Nakabatay yan sa, putya, may mga nagsasabi ng congressman eh. Hindi nga nila nabasa dahil ang kapal eh. Hindi lang sila amin.
O, sino nagsabi niyan? Si Marcoleta. Ano namin mababasa yan? Kabibigay lang sa amin, kailangan na ng pirma kagad. Isa yan sa mga isa yan sa mga pinupunto ngayon ng Supreme Court. Kinakailangan nabasa ng mga congressman yung may patunay na nabasa nyo yung impeachment complaint. Pinatunayan niya ni Marcoleta. Bakit? Na yung mga kasama niya hindi nagbasa. Basta na lang pumirma. Paano alam ni Marcoleta? Congressman siya noon eh. Ikaw, Terry Redon, congressman ka ba noon nung nagpirmahan? Okay. Paano natin mapapatunayan na yan po ay money making lang? Paano natin mapapatunayan na itong impeachment na to racket lang? Sabi ni BP Sara. Di patunayan nyo na meron pa rin kayong 300. Ilan ba pumirma noon? Nung inimpeach nila si BP Sara last year. Ilan ang pumirma? O 2025 lang yata yun o December 2024. Kung mauulit nyo yung ganun karaming pumirma, yan, maniniwala ko na prinsipyo yan. Pero pag umonti na kayo, ibig sabihin, wala na namigay ng milyones. Wala na nagpalista, ganun lang Redon. Subukan mo ikaw magpapirma. Hindi ka naman congressman noon eh. Sasabihin mo na mali. Yung mga congressman noon nagsabi, si Marcoleta, may mga kasama siyang congressman na hindi binasa, pumirma. Si Toby Chanco, binayaran yung mga congressman na pumirma. Mga congressman po yan. Yung nagsabi, congressman nung 19 Congress, tapos sasabihin mo, hindi ka naman congressman eh. Paano mo sasabihin na prinsipyo yung mga pumirma dahil sa prinsipyo? Utot mo. Prinsipyohin mo mukha mo. Tignan nyo mukha nyo ni Arnold Clavio, ano pagkakapareho nyo? Pareho kayong mukhang alien. Binubuhulan nyo pa kami ha. Wala pa ba